Hello po sa ating lahat. Good day. Recently, malakas yung ugong-ugong na magkakaroon daw uli ng kodita o kaya magkakaroon ng kodita. Previously, naging trending na yan topic. Nagpaplano daw ang mga militar, nakikikonsyaba yung Duterte groups with some disgruntled military officers. Okay, so yeah. I think that was December, yung mga months na yon, ano. Ngunit wala pa rin, wala namang nangyari. Okay. Kasi nag-ugat yan doon sa pag-question doon sa yung intelligence pan ni Sara Duterte. Kung tutuusin, sa analysis ko, yun ang naging ugat ng split ng unity, ano? Yung grupo ng mga Marcoses at saka grupo ng mga Duterte at saka yung si Gloria Arroyo at saka iba pang kanilang kaanay. So yun ang naging cause ng kanila disunity. Okay. Ngayon, nandyan uli yung balita tungkol dito sa kodita. This time, parang ang isang factors dyan, isang factor na naisama dyan ay tungkol itong kaso ni Kibuloy. Okay? Kasi siyempre talagang siniseryoso ng government ang yung kaso ni Kibuloy. Dahil nga hindi nga pasawa ito, hindi sumusunod. Okay? Kaya yon, yan ang isang cause na sa nakikita natin. Dahil talaga naman itong mga Duterte at saka si Kibuloy at saka grupo ni Kibuloy ay talagang magkakasama yan. Imagine siya yung spiritual leader nung panahon ni Duterte. Bagamat talagang unbelievable yung sinasabi ni Kibuloy, yet maraming mga Pilipino ang naniniwala sa kanila. Yung kanyang mga followers, yung mga kaanig, even itong mga ibang politicians, well-known celebrities ay sinusuportahan siya. Bagamat pasaway nga ito dahil yung instruction ng Senado, instruction ng lower house ay hindi niya binabaliwala niya, no? Kaya yon, ngayon as a Pilipino, hindi ko ibinuto yang si BBM noon kasi hindi ako naniniwala sa Kalyano Gold, hindi ako naniniwala na pag sila ang ma-withdraw yung mga gold pagkatapos bayaran ang utang ng Pilipinas, yayaman ang Pilipinas. Pagkatapos ng panahon ng kanyang ama, it was golden age o golden era, marami silang nagawa and so on. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi talagang yung Kalyano Gold, ginawa yan para mabudol-budol ang mga Pilipino na iboto siya. Binigyan tayo ng false hope. Lalo yung mananiniwala, no? Hindi tayo kasama doon. Imagine pag manalo daw itong si BBM, yung mga bumoto sa kanya ay bibigyan ng 1 million o gold. Nakakatawa naman. Hindi mangyayari yan, Babayaran ang utang ng Pilipinas. Pagkat the whole world ay tutulungan ayon kay Imelda Marcos. So talagang pangbubudol-budol.
ano bang kanyan? Gagawa sila ng kwentong something na yung mga panaman, yung mga sabihan natin na hindi nakapag-aral ay pinapagtiwalaan. So, grabe talaga yung mga nangyari. Kaya hindi natin ibinoto yan. Okay? At pagkatapos, marami pa. Ngayon, going back, ngayon naman, kung may kudita, pagkatapos ilagay si Sara Duterte, ay no, mas pantayo, talagang lalabanan natin yan. Mabuti na yung mga Marcoses kasi nandyan na, nakakuan na, kisa magkaroon uli ng bago na sa sa tingin talaga natin, worse compared dyan sa nakaupo. Imagine, ang kwan lang, puro intelligence fan, and so on. Hindi niya maipaliwanag kung paano niya gagamitin ito. So, grabe. Then, sa tingin natin, dahil galing tayo sa Department of Education, yung mga programs niya, talagang hindi intended para ma-i-afflate yung educational standard natin. Kasi imagine, puro red tagging, kaagad yung mga seminar, oy, pandaw sa mga, para safe ang mga, kanyan, yung safetyness, peace and order, sa pulis yan, hindi sa mga guro. Saka yung mga guro daw, mga communist, yung mga, anak ko, more than 30 years na sa Department of Education, wala tayong dito sa lugar natin, wala tayong naging, nakita na ang mga teachers ay communist. So, puro pangbubudol naman yung grabe ang nito, ano? Kaya, mas para sa akin, mas mabuti na yung mga yung nakaupo, kaysa halimbawa, gawing president yan. Dahil pag nagtataon, then mababago naman yung foreign policy natin, balik tayo sa China. This time siguro talagang ibibigay na yung West Philippines sa mga Chinese. Alam naman natin yung yung grabing ginagawa ng China sa ating government. Ang nakita natin ay isang ugat yan dahil sanay na sila na talagang as if kanila yung West Philippines during the time of Duterte. So, ganon. Huwag nating huwag nating pabudol-budol muli sa mga Duterte o kaya sino itong mga nagplaplano ng kudita kung mayroon. Kasi ang question naman yun is, mayroon ba? Ay grabe talaga yung perwisyo recently na nakikita natin sa mga ginawa ni ating former president. Yung midnight bill, yung imagine, yung pagpan ng drugs. Okay, so grabe yan. Kaya ganun sana. As a Filipino, we have to support our Constitution. We have to support our duly constituted government. Ipan natin yung fan. Although pag kayong panaman, pag kayong titigil sa gagawa ng paraan as a Philippine, as a ordinary citizen, para ma-stop ang graft and corruption. Okay, meron graft and corruption, pero sa palagay ko, pag Duterte, Sara ang baka lahat na ng pondo ng Pilipinas, punta na lang sa kanyang confidential funds, Okay, so ganun yan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.